Isang maaraw na hapon sa Chicago, ngunit ang matalim na lamig ng taglamig ay nanatili pa rin sa hangi. Dalawang ahente ng FBI, sina James Carter at Michael Harris, ang nakaupo sa isang demarkadong sasakyan na nakaparada malapit sa isang lumang lugar pang-industriya sa labas ng lungsod. Malinaw ang misyon, maingat na obserbahan ang isang kahinahinalang bodega na di umano'y ginagamit sa isang human trafficking ring. Nagningning ang sinag ng araw sa kalawangin na bakal ng mga nakapaligid na gusali. Ngunit kahit ang liwanag ay hindi nakapagbigay ng inis sa tensyong bumabalot sa paligid. Isa na namang nasayang na hapon. Inis na sabi ni James, habang inaayos ang relo sa kanyang pulso at nagpadyak-padyak ang mga daliri sa dashboard ng sasakyan. Ang tono niya ay puno ng pagkabagot, bunga ng mga taon ng trabaho sa field. Si Michael, na nakaupo sa tabi niya, ay nakatingin ng mabuti sa bodega, ang kanyang tindig matibay at nakatuo. Bago pa muling magreklamo si James, may bagay na nakakuha ng atensyon ng dalawa. Isang puting aso ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Mukhang payat ito ngunit may isang kakaibang enerhiya sa kilos nito. Nakatayo sa ilalim ng araw. Ang hayop ay tumitig sa sasakyan na parang alam nitong naroon sila. Ang mga mata nito ay naghatid ng isang bagay na hindi maipaliwanag nina James at Michael. Isang halo ng desperasyon at determinasyon. Kakaiba ito, sabi ni Michael habang tumaas ang kilay. Tinitingnan ba niya tayo? Naglakad ang aso, unti-unti at nagsimulang tumahod. Malakas at direkta ang tunog, parang humihingi ng kulong. Walang pag-alinlangan, binuksan ni Michael ang pinto ng sasakyan at kinuha ang kanyang jacket. Talaga bang hahabulin mo ang isang aso sa kalagitnaan ng operasyon? Tanong ni James na hindi makapaniwala. Tingnan mo siya, sagot ni Michael habang papunta na sa labas. Gusto niyang ipakita sa atin ang isang bagay. Napabuntong hininga si James at kinuha ang kanyang flashlight. Kung maantala tayo nito, ikaw ang gagawa ng ulat. Bulong niya habang sinusundan ang kasamahan. Nagsimulang maglakad ang aso. Paminsan-minsang lumilingon upang tiyakin na sinusundan siya ng dalawa. Dinala sila nito sa isang makitid na eskinita kung saan mas naramdaman ang lamig ng hangin at ang katahimikan ay naging nakakakaba. Nang huminto ito sa harap ng isang lumang abandonadong gusali, natigilan ang mga ahente. Tinitigan nila ang luma at madilim na estruktura. Bakit niya tayo dinala rito? Tanong ni James habang inaayos ang kanyang sinturon at tinitingnan ang nakakatakot na harapan. Lumapit si Michael, ngunit bago pa sila makapagdesisyon kung ano ang gagawin, tumahol ulit ang aso, mas malakas sa pagkakataong ito, at pumasok sa bukas na pinto ng gusal. Ang pasukan ng abandonadong gusali ay tila nilulon ang liwanag ng ara. Pumayo sina James at Michael sa loob ng ilang sandali. Nagpalitan ng mga tingin bago tuluyang pumasok. Ang mga mabibigat na bota ng mga ahente ay umalingaw-ngaw sa konkretong sahig habang binuksan nila ang kanilang mga flashlight. Makapal ang alikabok sa hangin na may kasamang amoy ng metal na bumangga sa kanilang pandama. Hindi ko alam kung bakit sinusundan natin ang aso. Bulong ni James habang sinisiyasat ang lugar. Ang paligid ay mukhang walang tao, ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang tiyan ay lumalala. May pakiramdam ako na alam niya ang higit kaysa ipinapakita niya. Sagot ni Michael habang itinuturo ang flashlight sa isang korido sa kana. Naroon ang puting aso, nakatayo ng hindi gumagalaw at nakatingin sa kanila. Nang magsimulang lumapit ang mga ahente, umahol ulit ang aso. Ngunit sa pagkakataong ito, parang babala ang tuno. Sinundan nila ang hayop sa isang mahabang makitid na pasilyo. May mga mansa sa sahig, madidilim na marka na agad nilang nakilala bilang tuyong dugo. Yumuko si Michael upang suriin ito ng mas malapitan. Bago lang ito, sabi niya sa mahinang boses. Agad na inilabas ni James ang kanyang baril. Nakakaramdam ng lamig na gumapang sa kanyang gulugo. Bago sila makausad pa, isang mahina at halos hindi marinig na tunog ang umagaw sa kanilang pansi. Isang ungol, pigil at malayo, ang nagmumula sa isang pintuan sa dulo ng pasilyo. Nakaupo ang aso sa harap ng pintuan, nakatingin sa dalawang ahente, na para bang sinasabi na ito. Buong ingat na lumapi ang dalawa, nakataas ang kanilang mga armas. Dahan-dahang iniabot ni Michael ang kamay niya at pinihit ang doorknob. Nang bumukas ang pinto, isang malakas na amoy ng alinsangan at isang mas maasim na halimuyak ang sumalubong sa kanila. Ang liwanag ng kanilang flashlight ay tumama sa isang malamig at madilim na silid na may mga mansang pader at konkretong sahig. Sa gitna ng espasyo, may isang lalaking nakatali sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang mukha ay maga at puno ng dugo. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo nang may kahirapan ng mapansin ang liwanag ng mga flashlight. Nanginig ang kanyang mga labi, ngunit walang malinaw na salita ang lumabas. Ang mahinang ungol na nagdala sa kanila doon ay narinig ulit.
mas malapi at mas mahina. Lumuhod si Michael sa tabi ng lalaki. Tinitingnan ang kanyang pulso, habang si James ay nakatuon ang baril sa madidilim na sulok ng basement. Buhay siya, sabi ni Michael na may halatang ginhawa, kahit na nanatiling seryoso ang kanyang mukha. Ngunit nasa masamang kalagayan siya. Marahil ay ilang araw na siyang naito. Ang puting aso, na ngayon ay nakahiga sa tabi ng upuan, ay nagpapalit-palit ng tingin sa nasugatang lalaki at sa mga ahente, na parang hinihintay silang kumilos agad. Biglang narinig ang tunog ng mga yabag mula sa itaas. Mabilis ngunit parang nagdadalawang isip. May sumusubok na umalis nang hindi napapansi. Sandaling natigilan si James, nagpalitan ng makahulugang tingin kay Michael. May kasama tayo, bulong niya halos hindi marinig. Agad na tumayo si Michael. Inilabas ang kanyang baril. Manatili ka sa kanya, sabi ni James habang papunta sa hagdan. Umango si Michael, ang mga mata nakatuon sa pinto. Bumalik ang nakakabinging katahimikan. Ngunit alam nilang dalawa na may ibang tao pa sa gusali. Ang aso, na ngayon ay muling nakatayo, ay nagsimulang umungol ng mahina, para bang binabalaan sila sa nalalapit na pangani. Dahan-dahang umakyat si James sa hagdan. Ang bawat hakbang ay maingat na inilalakad sa ilalim ng bigat ng kanyang bota. Matatag ang hawak niya sa baril, habang maingat na tinitingnan ang bawat madilim na sulo. Umigil ang tunog ng mga yabag mula sa itaas. Ngunit sinasabi ng kanyang pakiramdam na hiniwalang tao ang gusal. Sa ibaba, nanatili si Michael sa tabi ng sugatang lalaki at ng aso. Ang mukha niya ay seryoso, habang nakabantay sa pinto, handang umaksyon anumang sandal. Alam nilang na ito na tayo, bulong ni James sa kanyang komunikador, mababa ang boses ngunit puno ng tensyo. Sumagot si Michael ng maikli, mag-ingat ka, hindi natin alam kung ilan sila. Pagdating sa itaas, pumasok si James sa isang malaking silid na puno ng mga nakapatong na kahoy na kahon at mga tira ng lumang kasangkapa. Ang mahinang liwanag ng araw ay dumaan sa mga bintanang natatakpan ng alikabo. Nagbibigay ng malamulto na aura. Dahan-dahan siyang gumalaw sa mga anino, matalas ang pandini. Narinig niya ang mahinang ingay, unog ng isang bagay na natumba, nagmumula sa pinakadulong sulo. Itinuro niya ang kanyang flashlight, at nakita ang isang figurang mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga kaho. Tumigil ka, FBI. Sigaw niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silik. Sa halip na tumigil, nagsimula itong tumakbo. Inutumba ang mga kahon upang mahirapan siyang habulin ito. Umakbo si James, iniwasan ang mga balakid, habang pilit na iniingatan ang pag-asinta. Samantala, sa basement, narinig ni Michael ang mga alingaw-ngaw ng habulan mula sa itaas. Ang lalaking nakatali sa upuan ay muling umungol, mukhang mas naaligaga. Sinubukan siyang pakalmahin ni Michael. Ligtas ka na ngayon, sabi niya, kahit ang isip niya ay puno ng pag-aalala para sa kanyang kasamaha. Bigla, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Ang puting aso, na kanina'y nasa tabi ng upuan, ay biglang tumayo at tumakbo patungo sa hagda. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ni Michael, ngunit mabilis nang nawala ang aso. Umakyat ng mabilis sa mga baitang. Sandaling nag-alinlangan si Michael, habang tinitingnan ang sugatang lalaki. Ngunit sa huli, napagpasyahan niyang hindi pwedeng mag-isa si James. Inilabas muli ang baril, umakyat siya sa hagdan, handa sa anumang mangyayari. Sa itaas, napaligiran na ni James ang pigua. Isang payat, nerbiyosong lalaki ang nandoon, nakasuot ng simpleng damit, nakataas ang mga kamay. Nagtatrabaho lang ako dito, sigaw nito desperado. Wala akong alam. Bago pa makapag-usisa si James, dumating ang puting aso. Galit na umuungol, parang hindi nito pinagkakatiwalaan ang lalaki. Umataas ang tensyo. Dumating si Michael sa likuran, nakatutok ang baril sa sospe. Sabi niya wala siyang alam. Tanong niya, halatang may duda. Ngunit bago pa nila maitanong pa, isa pang tunog ang umalingaw-ngaw sa gusali. Tunog ng makina. Isang sasakyan ang pinaanda sa labas at mabilis na umalis. May iba pa, sabi ni Michael, habang tumatakbo papunta sa bintana. Sumili siya at nakita ang isang itim na van na mabilis na tumatakbo sa kalsada. Pumalon si Michael, papunta sa bintana, habang ang van ay mabilis na naglaho sa makitid na kalye. Nakakataka sila, sigaw niya, halatang may halong galit at pagkadali ang boses. Nananatiling nakatutok ang baril ni James sa pahat na lalaki, na ngayon nakaluhod sa sahig. Nanginginig habang nakataas ang mga kama. Michael, habulin mo sila. Ako na ang bahala dito, mabilis na sabi ni James, hindi inaalis ang tingin sa sospe. Hindi nag-alinlangan si Michael. Pumakbo siya pababa ng hagdan at lumabas ng gusali. Kasunod ang puting aso na parang bahagi na ng kanilang kupona. Ang malamig na hangin ay sumalpok sa kanyang mukha nang marating niya ang nakaparadang sasakyan ng EB. Halos isang bloke na ang layo ng van,
Ngunit nagawa niyang paandarin ang makina at habulin ito. Habang bumibilis ang takbo, hindi niya inalis ang tingin sa van. Ginagawa ng van ang matatalim na liko upang takasan siya. Ngunit bihasa si Michael sa pagmamaneho. Isang kamay niya ang nasa manibela, habang ang isa'y nasa adyo. Mga suspek ay tumatakas gamit ang itim na van, papunta sa hilaga. Kailangan namin ng backup. Sabi niya ng matatag ang boses, ngunit mabilis ang tibok ng pus. Sa gusali, sinimulan ni James ang pag-interrogate sa payat na lalaki. Sino ang nasa van? Ilan sila? Tanong niya, matigas ang boses. Umiling-iling ang lalaki ng mabilis. Hindi ko ala. Sinabi lang nilang bantayan ang gusal. Hindi ko nga alam kung ano ang nasa basement. Sagot nito, halatang takot na pako. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni James. Masyadong malinaw ang mga ebidensya sa lugar. Upang tawaging isang simpleng pagkakatao, kailangan niyang magpursige, ngunit kailangang bilisan niya. Hindi niya alam kung gaano katagal magtatagal si Michael sa habula. Samantala sa kalsada, nasa likuran pa rin ni Michael ang van. Nagsimulang magmaniho ng mas agresibo ang van. Halos mabangga ang ibang nakaparadang sasakyan. Malinaw na despeado ang mga sakay nito upang makatakas. Ang puting aso, na nakaupo sa passenger seat sa tabi ni Michael, ay mukhang hindi mapakali, umuungol ng mahina sa bawat likong ginagawa nila. Natapos ang habulan sa isang dead-end na kalye. Biglang huminto ang van, at ganoon din si Michael. Bumaba siya ng sasakyan, nakataas ang baril. Lumabas kayo ng sasakyan. FBI. Sumigaw siya ng may otoridad at sandaling nagkaroon ng katahimika. Pumahol ang puting aso, binasag ang tensyon, habang maingat na lumapis si Michael sa van. Bigla, bumukas ng marahas ang likurang pintuan ng van, at dalawang armadong lalaki ang tumalon palabas. Agad na nagsimula ang putukan, at ang nakakabinging tunog ay umalingaw-ngaw sa mga kalye. Sumubsob si Michael sa likod ng nakaparadang sasakyan, para sa proteksyon, habang tumatawag ng backup sa adyo. May putukan. Kailangan ko ng backup ngayon. Alam niyang dehado siya, ngunit hindi siya atras. Ano sa palagay mo ang mangyayari ngayon? Magagawa ba ni Michael na harapin ang mga armadong lalaki? At taano ang puting aso? Anong papel ang gagampanan nito sa habulan? Mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa iyong mga saloobin kung ano ang mangyayari sa susunod. Mahigpit na hinawakan ni Michael ang kanyang baril habang naririnig ang mga putok sa paligid. Nakatago sa likod ng isang nakaparadang kotse. Alam niyang nasa numerical na kalamangan ang kalaban, ngunit hindi opsyon ang umatras. Ginamit ng dalawang armadong lalaki ang van bilang kakip. Nagpapaputok ng walang pag-aatubil. Ang makitid na kalye ay umalingaw-ngaw sa tunog ng putukan, nagdadagdag sa tensyon sa bawat sandali. Ang puting aso sa tabi niya ay mahinang umungol, ang mga mata nito ay nakatutok sa mga armadong lalaki. Dito ka lang, bulong ni Michael, senyales na huwag gumalaw ang hayo. Kailangan niya ng diskarte. Mabilis na tinignan ng kanyang mga mata ang paligid. Naghahanap ng bagay na maaring magamit. Doon niya nakita ang isang sirang hydrant ilang metro ang layo. Nabuo ang isang ideya sa kanyang isipan. 2 beses siyang nagpaputok sa hydrant, at agad na tumalsik ang tubig sa lahat ng direksyon. Ang biglaang ingay at tanawin ay nagdulot ng pagkabigla sa mga lalaki. Sandaling tumigil sa pagputok. Ginamit ni Michael ang pagkakataon para umabante, mabilis na gumapang sa mas malapit na posisyon. Tinutok niya ang baril sa mga gulong ng van at nagpaputok ng may eksaktong katumpakan. Bahagyang tumagilid ang van, dahilan para muahin ng mga kalaban ang kanilang malas. Napagtanto nilang mas mahihirapan silang makataka. Samantala, sa loob ng gusali, papalabas na si James nang marinig ang tunog mula sa radyo ni Michael. May putukan. Kailangan ko ng backup ngayon. Nagpalitan siya ng tingin sa payat na lalaking kanyang itinali, ilang minuto ang nakalipas. Dito ka lang, sabi niya, itinuturo ang daliri bilang babala bago tumakbo palabas. Tumakbo ang kanyang isipan sa madilim na posibilidad ng hinaharap na maaring kinakaharap ni Michael. Balik sa eksena ng habulan, gumawa ng di inaasahang galaw ang puting aso. Pumakbo ito sa gilid ng van, nilibang ang isa sa mga kalaban gamit ang mabangis na taho. Ang lalaki, na gumalaw ng instingtibo, ay inilipat ang atensyon sa aso. Binibigyan si Michael ng pagkakataong kumilos. Mabilis siyang kumilos at binaril ang pangalawang kalaban sa balikat. Dahilan para ito ay bumagsak na sumisiga. Ang una, na natagpuan ang sarili sa bingit ng pagkakulong, ay bumitaw ng baril at itinaas ang mga kamay na nanginginig sa tako. Huminga ng malalim si Michael, na natiling matatag ang hawak sa baril. Narinig niya ang mga yabag sa likod niya, at nang lumingon siya, nakita niya si James na tumatakbo patungo sa kanya, hawak ang baril. Dumating na ang backup, dala ang maliit na tagumpay sa gitna ng kaguluhan.
Ang habulan ay nagkaroon ng hindi inaasahang takbo. Habang sinusundan pa rin ni Michael ang itim na van, nararamdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat matalim na liko. Ang puting aso, na parang bahagi na ng koponan, ay tumatakbo sa kanyang tabi, mahinang umuungol sa bawat mabilis na galaw ng sasakyan sa unaha. Pilit na sinusubukan ng van na makatakas. Ngunit determinado si Michael na hindi sila papayagang makalayo. Hinding-hindi sila makakatakas, bulong ni Michael, napagtanto na maaring ito na ang kanyang huling pagkakataong mahuli ang mga krimina. Inikot niya ang sasakyan sa matalim na kanto, pumapasok sa isang dead-end na kalye. Nangingibabaw ang presyo. Alam ni Michael na kung hindi siya kikilos agad, maaaring makahanap ng paraan ang mga sakay ng van na makatakas. Hindi siya nagdalawang isip. Pinigil niya ang preno, dahilan para umabot ang sasakyan sa likod mismo ng van. Ang puting aso, na ngayon ay ganap ng nakikiisa sa aksyon, ay mabangis na tumahol na parang bahagi ng mas malaking plano. Lumabas kayo ng sasakya. FBI, sigaw ni Michael, itinutok ang bail sa van. Ang mga segundo ay tila bumagal habang hinihintay niya ang tugo. Pagkatapos, sa mabilis at brutal na galaw, bumukas ang likurang pintuan ng van at dalawang armadong lalaki ang tumalon palabas, agad na nagpaputok sa kanyang direksyon. Michael mabilis na sumubsob sa likod ng isang nakaparadang kotse. Iniiwasan ang mga bala na papalapit sa kanya. Humihingal siya, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling alert. Hinding-hindi sila makakatakas, bulong niya sa sarili. Ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang puting aso, na nasa tabi niya, ay hindi nag-alinlanga. Umakbo ito patungo sa mga umaatake. Tumatahol ng mabangis at lumalaban gamit ang matalas nitong kaga. Ang biglaang galaw ng aso ay nagdulot ng kalituhan sa mga lalaki. Binigyan si Michael ng sapat na pagkakataon upang kumilos. Sumilip siya mula sa kanyang taguan at mabilis na nagpaputo. Umama ang bala sa balikat ng isa sa mga kalaban. Dahilan para ito ay bumagsak habang sumisigaw sa sakit. Ang pangalawa, na napagtantong wala na siyang takas, ay bumitaw ng baril at itinaas ang kanyang mga kamay sa pagsuk. Huminga ng malalim si Michael, na natiling nakatutok ang baril sa mga kalaban. Bago pa man siya makapagsalita, narinig niya ang mga yabag sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si James na paparating. Hawak ang baril at may seryosong ekspresyon sa mukha. Magaling ang trabaho, sabi ni James habang tinitingnan ang mga sumukong sospe. Ngayon, tingnan natin kung ano pa ang tinatago nila. Umango si Michael, hindi inaalis ang kanyang tingin sa mga kriminal. Alam niyang tapos na ang imidyate na panganib. Ngunit ang kaso ay malayo pa sa pagiging resolbado. Ang tunog ng sirena ay nag-echo sa kalye, habang dumarating ang karagdagang puwersa. Ang puting aso, na ngayoy kalmado na, ay tumayo sa tabi ni Michael. Nagmamasid sa eksena na tila isang tahimik na tagapagtanggol. Ang isang suspect, na nakaluhod pa rin at nakataas ang mga kamay, ay tila natalo na, ngunit ang takot ay nanatiling nakaukit sa kanyang mukha. Lumapit si James, na natili sa kanyang matibay na tindig. Hindi lang ito isang ordinaryong pagnanakaw. Sabi ni James na may tensyon sa kanyang boses. Malinaw na may mas malalim na nangyayari dito. Umango si Michael, sumasang-ayo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig nila ang mahinang boses mula sa loob ng van. Ang lalaki na binaril ni Michael sa balikat ay pilit na tumatayo, umuungol sa sakit. Hindi ninyo naiintindihan, may mas malaki dito. Sambit niya, ang mga salitay puno ng pahiwatig. Nagpalitan ng tingin sina Michael at James, napagtanto nilang hindi pa tapos ang kwento. Ang kanilang misyon ay nagkaroon ng bagong direksyon. Tuklasin ang mas malalalim na lihim sa likod ng insident. Sa malayong dako, patuloy na umaalingaw-ngaw ang tunog ng sirena, na parang babala na mas marami pang hamon ang paparating. Sumigaw siya na may otoridad at sandali. Umahimik ang lahat. Umahol ang puting aso, na nagpaputol ng tensyon. Habang maingat na kumilos si Michael patungo sa van. Biglang bumukas ng marahas ang likurang pinto ng van, at dalawang armado na kalalakihan ang lumunda. Agad na nagsimula ang putok ng baril. Ang nakabibinging tunog ay umaabot sa mga kalye. Umagilid si Michael sa likod ng nakaparadang kotse, bilang proteksyon, habang tinatawag ang backup sa radyo. Shots fire. Kailangan ko ng backup ngayon. Alam niyang siya ay nasa disadvantage. Ngunit hindi siya umatras. Kaya, anong sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Magiging kayang harapin ni Michael ang mga armado, at ano naman ang tungkol sa puting aso? Anong papel ang gagampanan nito sa habulan? Mag-iwan ng komento sa ibaba ng iyong mga opinyon kung ano ang mangyayari sa susunod. Hawak ni Michael ng mahigpit ang kanyang baril habang naririnig ang mga putok na sumabog sa paligid niya. Nakatago sa likod ng nakaparadang kotse.
Alam niyang nasa numerong disadvantage siya. Ngunit hindi retreat ang opsyon. Ginamit ng dalawang armado ang van bilang proteksyon at agad na nagpaputok ng walang pag-aalinlanga. Ang makitid na kalye ay umalingaw-ngaw sa tunog ng putok ng baril na pinalalala ang tensyon sa bawat segundo. Ang puting aso sa kanyang tabi ay umatungal ng mababa. Ang mga mata nito ay nakatutok sa mga armado. Stayhire, bulong ni Michael, tinutok ang kamay sa hayop upang hindi kumilos. Kailangan niya ng break, mabilis niyang isinuri ang lugar, naghahanap ng kung anong magagamit. Nang makita niya ang isang sirang hydrant ilang metro ang layo, isang ideya ang nagsimulang mabuo. Pumutok siya ng 2 beses sa hydrant, na nagdulot ng pagsabog ng tubig sa lahat ng direksyon. Ang biglang ingay at tanawin ay nakagambala sa mga kalalakihan, kaya't huminto sila sa pagputok sa isang sandal. Agad na sinamantala ni Michael ang pagkakataon at gumapang patungo sa mas malapit na posisyon. Itinutok ang kanyang baril sa mga gulong ng van at tinira ng kumpa. Ang van ay bahagyang bumagsak, kumiling sa isang gilid, habang ang mga umatake ay nagmura ng malakas nang mapagtanto nilang magiging mas mahiyap ang kanilang pagdaka. Samantala, sa loob ng gusali, si James ay magpapalabas na nang marinig ang tunog ng radyo ni Michael. Shots fire! Kailangan ko ng backup ngayon. Nagpalitan sila ng sulyap na matangkad na lalaki na itinali kanina. Stayhire, sabi niya, itinutok ang isang banta na daliri bago tumakbo palabas. Ang isipan ni James ay mabilis na nag-isip ng madidilim na posibilidad tungkol sa kung anong hinaharap ni Michael. Sa tagpo ng habulan, gumawa ng hindi inaasahang hakbang ang puting aso. Umakbo ito sa gilid ng van, na nagpapagulo sa isang umatake gamit ang matinding atunga. Ang lalaki, na nag-react ng instinctively, ay inilabas ang pansin sa aso, na nagbigay kay Michael ng pagkakataon na kumilos. Gumalaw siya ng mabilis at tinamaan ang pangalawang umatake sa balikat. Kaya't siya ay napatalon, sumisiga. Ang unang lalaki, na natrap, ay inidrop ang kanyang baril at itinaas ang mga kamay, nanginginig sa tako. Huminga na malalim si Michael. Inananatili ang kanyang baril ng matata. Narinig niya ang mga yabag sa likuran at nang lumingon, nakita niya si James na tumatakbo patungo sa kanya, baril sa kama. Dumating na ang backup, nagdadala ng isang maliit na tagumpay sa gitna ng kaguluhan.